Magandang oras muli sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga tagapakinig. Narito naman ang iyong abang lingkod na si Brad Bibot upang magbigay ng mga payo o aral ng nakasulat ayon sa banal na kasulatan. Ang magiging topic ko sa araw na ito ay kung papaano gamitin ng mabuti ang ating mga bibig, ang ating dila ukol sa pananampalataya na ito ay ginagamit sa pagpuri at ginagamit din minsan sa panglalait. Kaya ang pananampalataya ay napakahalaga na kinakailangan ay ipakita sa sarili na ikaw ay tunay na mananampalataya, na mayroon nang nabago sa buhay mo, mayroon nang nabago sa sarili mo, marunong ka nang magpigil sa mga bagay na kapag bibigay ng ikatitison sa iyong kapwa, at lalo na mag-iingat na makitaan ng mga tao kung ikaw tunay nga talaga na mananampalataya na sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa talata na aking babasahin ay ganito. Dito sa Santiago 1 ang talata ay 26, ganito ang kanyang sinabi. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantala hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Makikita dito, at kung nakakaunawa ka sa talatang ito, ang sabi rito, kung nag-iisip daw na siya'y relihiyoso, no? Kaya marami akong nakikita dyan, no? Palasingba, laging naroroon sa mga Bible study sa araw ng pagsamba. Samantala, ang sabi rito, hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso. So, ikaw din ang dumadaya, ang sabi ng banal na kasulatan. Dinadaya mo ang sarili mo, no? Nagpapakita ka na ikaw ay reliyoso o kaya maka-Diyos. Subalit ang sabi ng talatang ito ay hindi pinipigil ang dila. Ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Yan ang masaklap. Ay napupulaan ang isang taong mananampalataya daw. Kuno, mananampalataya. Laging nagsisimba. Pag araw ng kadalasan ng pagsamba ay linggo. Iba't ibang araw ang pagsamba. Nakikitaan na siya ay mananampalataya. Subalit, nakikitaan din siya ng sa kanyang mga kilos at galaw, maging sa kanyang pananalita, sa kanyang bibig. Kaya sabi rito, no? Samantala, hindi pinipigil ang kanyang dila, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. So, nagiging walang pinta pala ang pananampalataya kung mahilig itong bibig na ito magmura, mahilig manglibak, no? Mahilig magmapuri, mahilig magmalaki. Ganyan talaga ang bibig, ano? Talagang napakagandang pakinggan, pero minsan pangit pakinggan. Bakit? Iyon ang nakasulat. Wala akong pinupunterya na sa bawat kapatid.
o bawat mga nakikinig. Binabasa natin ito, gimbubulay-bulay ba natin kung papaano ang nilalaman na ikaw ay palasimba, ikaw ay mananampalataya na, samantala hindi pinipigil ang dila, walang kwinta ang pananampalataya. Kaya wala raw kwinta ang relihiyon na iyong napasukan. Lahat naman ng mga sikta o relihiyon, puro may mga itinuturo na maganda. Ang kaso lang minsan ay hindi tumatagos sa puso, hindi tumatanim sa isip, sapagkat nakikitaan nga na sa magitan ng kanyang mga bibig na kung makapagsalita ay matalas pa rin, nakakasugat sa mga puso na madaling masugatan. Kaya ito, ay sabi pa sa isang talata dito sa Mateo 12, ang talata ay 36. Basahin natin. Ganito. Mateo 12, ang talata ay 36. Mayroon siyang sinabi rito. Ganito ang nakasulat. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Biro mo yun? Ang mga salita walang kabuluhan na sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila. Saan? Sa araw ng paghuhukom. Kaya, ang walang kabuluhan na mga salita, lalo higit mananampalataya ka na. Huwag nang gagawin ito para makapanakit sa iyong kapwa. Na nagpapakita ka na isa ka ng nagbibigay ng ikabubuhay sa mga patay ng uri ng pananampalataya kasi nakapagbibigay ito ng buhay. Subalit minsan ay nakakamatay ang mga salita. Parang nakakatisog. Kasi ginagamit minsan sa hindi magandang mga salita ang ating bibig. Kaya dito, nagiging walang kabuluhan. Ipagsusulit daw ito sa araw ng paghuhukom. Kaya mga kapatid, kung mananampalataya ka na, kailangan magpigil na. Ay hindi lang doon sa mga mananampalataya. Maging ikaw man ay hindi mananampalataya, subalit naniniwala ka sa ating dakilang Panginoon. Kaya dito, kinakailangan hindi ka magbigay ng ikatitison. Na kinakailangan maging maingat na ang bawat bibig, ang bawat dila na lumalabas sa atin mga labi, na kinakailangan ay hindi ka maging hambog sa sarili mo. Hindi ka maging mayabang. Minsan nasa loob na ng iglesia, nasa pananampalataya, nagkaroon na ng mga katungkulan. Ang yayabang na, nagmamayabang na. Nagsasalita na ng hindi maganda. Anong tawag dito sa kanila? Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi dito sa Lucas 16, ang sabi rito sa Lucas 16 ang talatay 15. Basahin natin. Ganito. At sinabi niya sa kanila, kayo'y nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kaya huwag kang hambog, huwag kang magmataas, sapagkat itinuturo dito sa uri ng pananampalataya ang pagpapakumbaba. Hindi kayo magiging hambog ka porke matagal ka na sa iglesia,
Ano? Porque mayroon kang mataas na katungkulan, no? Hindi lang lalaki yung hambog, pati babae minsan hambog na rin. May kayabangan sa kanyang sarili. Ano? Lahat ay ipinagmamalaki, ipinagmayabang. No? Ang sabi rito na ang dinadakila ng tao, dinadakila ka lang ng tao. Pero sa harapan ng Diyos, kasuklam-suklam ka. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi ako nagsasabi niya. Binabasa ko lang. Ano? Sapagkat karamihan, mayroon mga gumagawa ng ganitong mga bagay. Ano? Na hindi ginagamit ang pananampalataya na kanyang natutunan na kung paano magpigil sa kanyang sarili. Yun. Kaya, iingatan na sabi rito na magiging kasuklam-suklam sa Panginoon ng Panginoon na ikay nagmamalaki sa kapatiran, na ikay matagal ka na sa iglesia, nagmamayabang ka na, ano, hindi ka naniniwala sa kanila. Ang gusto mo, ikaw lang paniwalaan. Parang nagmamayabang ka na sa sarili mo. Sana alisin itong kayabangan na ito. No? Nakapanggigigil minsan. Kaya sa talatang ating binasa, ano, sabi nga dito sa Mateo na ating binasa, na dapat maging maingat. Kaya sabi rito, ano, ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Yun. Pagsusulit mo yan. Kaya ituro mo ang isakto. No? Ipakita mo na ikaw isang uliran kung talagang pastor ka na o talagang may katungkulan ka na. Hindi ka ikaw yung paglilingkuran, ikaw maglingkod sa kanila. Kung ibig mo na maging dakila, maging lingkod ka sa kanila. Ang kaso, gusto mo ikaw paglingkuran. Ikaw ang tingalain. Ikaw laging igalang. Lagi kang nagpapaimportante sa iyong sarili. Hindi nagiging maganda yan. Kaya, hubarin mo yan. Para kang nagkukubli sa sarili mo. Nasa liwanag ko, pero yung pala nasa dilim. Ganon yan. Hindi ingat ang bawat may mga pinangahawakan na katungkulan kung ano man. Pastor ka man, bishop ka man, ano, obispo ka man, ano, founder ka man, kung ano man ang tawag sa'yo. Kinakailangan maging uliran ka. No? Huwag kang pa-importante. No? Ang iba dyan, masyadong importante. Ano? Pagkatapos gumanap, may tagapunas. May tagasalo. Nasisiyahan kapag siya ay laging pinupuri. Pag hindi pinupuri, nagagalit. Kung sakalin, nakapanggigigil ang mga ganyan mga tao na hindi dapat. Kaya dito, ang sabi sa Kawikaan 18, ang talata 21, basa. Ganito. Ganitong sinasabi. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Biro mo yun? Kamatayan. Nakakamatay minsan. No? Nakakamatay sa mga kapatid. Nakakatisod. Pero kung gagamitin ito ng isakto, nakakabuhay din ito. Minsan isang ihip mo lang, nagkakaroon ng kagalingan. Minsan naman, isang salita mo lang, nakakatisod ka. Kung minsan,
Kaya, sabi rito, kamatayan at buhay. Mayroong kamatayan na kapag bibigay ng ikamamatay ang mga salita mo, hindi ka nag-iingat sa pagsasalita, samantala isang uri ka ng mananampalataya. Pagkatapos, matabil pa rin ang dila mo. Ha! Nakapanggigigil ka. Walang personal. Ebanghelyo lang, na dito, ang sabi rito, ang nagsisiibig sa kanya ay nagsisikain ng kanyang bunga. Biro mo yun? Kaya, kung iibig ka sa kanyang mga gawa, susundan mo ang taong ito, kakain ka ng kanyang bunga. Mabuti kung maganda ang bunga. Kung masamang bunga, ang sabi sa Juan, ang punong kahoy na nagbubunga ay kanyang nililinis. Sana ang bunga natin ay maging maganda. Paano kung hindi masama? Hindi maganda ang bunga, laging masama. Kaya nga, ang bawat punong kahoy doon na hindi nagbubunga, ang anong ginagawa niya? Kanya itong sinusunog. Kanya itong inaalis. Kanya itong pinuputol. Kaya, huwag maputol ang ating pananampalataya. Kundi bagkus gamitin natin tuloy-tuloy sa pag-unlad ng ating espiritual na kaalaman. Huwag nating gamitin ang pananampalataya dahil lamang sa iyong kapritsuhan ng inyong sarili. Sapagkat iba ang gawa ng laman, iba ang gawa ng sa espiritu. Kasi wala ka na doon sa gawa ng laman. Nandoon ka na ngayon. Subalit, minsan ang iyong gawa ay makalaman pa rin. Ang iyong bunganga, ang iyong bibig ay makalaman pa rin. Puro makasanglibutan. Samantala, ang lalabas dito ay mga espiritual na magbibigay buhay na. Ang sabi rito ay makain ng kanyang bunga, na tayo naman ay magpakain ng bunga na nagmula sa ating dakilang Panginoon. Pero kung mapait itong bunga na ito, nakapagbibigay ng katitisuran, hindi ito bunga mula sa Diyos, bunga ito ng makasanglibutan. Bunga ito na kanya lamang sarili, na pagmamayabang at pagmamalaki, na ito hindi na mararapat naman bigkasin, o hindi naman nararapat na ipagkapuri, sapagkat ang nag-aaring ganap daw sa kanyang sarili ay nagiging kasuklam-suklam sa paningin ng ating dakilang Panginoon. Narito pa ang isang talata sa Kawikaan 21 talata 23, basa. Ganito sinasabi: sino man nag-iingat ng kanyang bibig at kanyang dila, nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan. Biro mo yun? Kung nag-iingat ka rin ng iyong bibig at nag-iingat din ang kanyang dila, ang sabi rito ay ang kanyang kaluluwa mula sa kabagabagan. Nag-iingat na ang iyong kaluluwa pagdating ng panahon ay magiging maganda ang kalagayan. Maaari mapunta ito doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Ulitin natin, sabi rito, sino mang nag-iingat ng kanyang bibig at kanyang dila, nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa kabagabagan. Biro mo yun? Kaya kung lagi nating ingatan na huwag magsalita, huwag makapagbigay ng katitisuran sa mga kapatiran, sa kapwa, sa buong sambahayan, kasi simula nang ikay ay baguhin ng Diyos o magbago ka, marami nang nakakapansin sa'yo. Na ito siya ganito na. Ito siya ganito na. Subalit, pag nakikitaan ka ng ganito, na hindi nag-iingat ng kanyang bibig, ang sabi rito, maging ang kanyang dila, ay mapapahamak pati ang kanyang kaluluwa pagdating ng kapanahunan.
Kaya kinakailangan, ingatan na hindi mapahamak ang iyong kaluluwa. Sapagkat ang pinag-uusapan dito, hindi kaligtasan lamang ng laman, kundi kaligtasan ng kaluluwa, na hindi sa namapunta sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Dito ay ating lubos na panghawakan mabuti ang mga aral na ating natutunan mula sa Diyos, mula sa ating dakilang Panginoong tagapagligtas, na dito natin tinatahak ngayon. At lagi natin itinuturo ang mga bagay na ito na kinakailangan magpigil na sa mga gawang masama. Sapagkat nagmula tayo doon, nalipat na tayo ngayon dito sa uri ng pananampalataya. Narito pa isang talata. Sabi sa Episo 4 ang talata 29, basa ganito. Episo 4 ang talata 29. Mayroon siyang sinabi dito. Ganito ang sinabi. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa nangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Biro mo yun? Ang sabi ng banal na kasulatan, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig. Pero bakit lumalabas pa rin mga ganito? Hindi mapigilan ang mga salita na ito na nakakatisod sa kanyang kapwa. Yan mga iniibig ko. Kaya lagi nating ingatan, lagi natin bigyan ng pag-iingat ang ating mga sarili, sa uri ng pananampalataya. Kaya ang bagay na ito na sinasabi na anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa kanyang bibig, pigilan. Lagi kang ngayon ay mag-isip na baka makapagsalita naman ako ng masama. Yun. Para, yan ang itinuturo lagi sa bawat isa sa atin na kinakailangan marunong magpigil. Kaya sabi rito, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Ikatitibay, magbibigay ka ngayon ng kalakasan, ng katibayan, hindi kay katitisuran. Magbibigay kayo ng ikalalakas sa mga tao, sa mga kasambahan, sa mga kapatiran. Dito ngayon, sabi rito, ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ng mga nagsisipakinig. Biro mo yun? Makikinabang sa mga nagsisipakinig. May biyaya. Paano ngayon itong isinasawalat mo? O ng iyong bibig ay parang lason? Nilalason mo sila na kinakalan ikaw maging kapuri-puri sa sarili, hindi sila. Ikaw ang maging sikat sa iglesia, ikaw ang magaling, ikaw lang may ganitong biyaya, sila hindi pwede kasi bago pa lang. Pitikin ko tuloy yung tainga mo dyan nakapanggigigil mo. hindi maganda mga na yan, kaya sabi rito, ingatan na ang mga salita na kinakailangan na huwag makapagbigay ng ikatitison sa kanyang kapwa. Huwag malaging ipagmamayabang yung sarili na ikaw ay matagal na, ikaw ay may sinabi sa iglesia. Hindi. Ang sabi nga sa isang talata sa Marcos, basahin natin. Mayroon nga siyang sinabi rito. Ganitong sabi sa Marcos 7, ang talata ay 7. Ganito. Datapwat walang kabuluhan ang pagsambala sa akin,
na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos sa mga tao. Kita mo yon? Walang kabuluhan. Ang itinuturo mo, yung sarili mo. Ang itinuturo mo, yung kayabangan mo. Walang kabuluhan. Sabi rito. Kaya, mag-iingat. Ang sabi nga sa 6, sinabi sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyo na mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ganyan, minsan ginagamit lang ang salita ng Panginoon, ginagamit ang kanyang pangalan, pero ang kanyang puso pala malayo. Kaya ang lalabas sa kanyang bibig, katitisuran. Hindi ka nalakas. Yun ngayon ang nangyayari sa mga manampalataya. Mag-iingat sapagkat ang mga ito ay ituro ang insakto upang sila'y mga ligtas. Sapagkat ikaw na nagbibigay ng kalakasan, dapat hindi ka magbibigay ng kahinaan. Ang sabi sa Timoteo, unang kay Timoteo 4 ang talata 16, basa ganito. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Sapagkat manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa nito, ang iyong sarili ang ililigtas mo, pati ang mga nagsisipakinig sa iyo. Mag-iingat ka sa iyong tinuturo. Kasi hindi lamang dahil yung sarili ang ililigtas mo, pating nakikinig sa iyo. Pagkatapos, sabihin mo ligtas ka na, hindi naman yung sakto tinuturo mo. Kayabangan naman ang nangyayari sa sarili mo. Ang lumalabas sa iyong bibig ay puro kahambugan, puro kapilosopuhan, puro katitisuran. Paano? Gustong-gusto ng mga nakikinig ay mga kabulastugan din na makwento, puro makasanglibutan. Paano rin sila maliligtas? Samantala dito, ang dapat na ituro ay yung isakto, yung hindi nakapagbibigay ng ikatitiso. Kaya, ang ating pinag-aaralan kung papaano makapagpigil at gamitin mabuti ang kanyang dila sa paggawa at pagganap. Ito, mga iniibig ko, na kinakailangan atin laging bigyan ng kalakasan ang ating dakilang Panginoon. Hindi kay laging bibigyan ng kalakasan ang sarili mo lang. Hindi nahiging maganda. Akala mo man malakas ka, pero sa totoo lang, sa Diyos mahina. Bakit? Ang mga salitang lumalabas sa bibig mo ay walang buhay, nakakamatay. Kaya ang sabi dito sa unang Juan, no? 3 ang talata 18, basa. Ganito ang sinasabi. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig sa dila. Huwag tayong magsiibig ng salita ng dila man, kundi ng gawa ng katotohanan. Biro mo itong paalalang ito. No? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig sa salita at ng dila. No? Kundi ng gawa ng katotohanan. Mayroon kang pakitang gawa. Marunong kang magdala ng tao. Mahal mo sila. Iniintindi mo sila. Iniunawa mo sila. Nakikiramay ka sa kanila. Dinadamayan mo ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga kaungkutan, ang mga problema nila. Hindi kay kakantsawan mo tuloy. Porque malakas ka, na dapat sana ay magbigay ka ng kalakasan.
Ang nangyayari, sa katotohanan, napakahina mo sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Malakas ka lang sa mga tao kasi lagi kang kapuri-puri sa tao. Kasungklab-sungklab naman sa paningin ng Panginoon yan. Yun. Kaya, ingatan. Ingatan ang lalabas sa mga salita. Huwag tayo magsiibig sa salita lang. Kundi, doon sa gawa, mayroon kang gagawin na ipapakita na ikaw mayroon kang lumalakad kang may kababaan, may kabanalan, may kahusayan, at may kalinisan. Amen? Yun ngayon ang dapat nating pakaisipin. Kaya, ang sabi ng isang talata pa ay ganito. Sa Santiago, 2 ang talata ay 22. Basahin natin. Dos 22. Ganitong sinasabi. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa magitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Kaya, mayroon kang gagawin, mayroon kang ipakikita, hindi lamang sa kapwa, maging sa Diyos. May ipakikitang kabanalan, may ipapakita kang kahusayan, sapagkat sa paggawa mo nito, na ikaw ay may kababaan na lumalakad, may kabanalan na lumalakad, makikita ng Diyos yan. At makikita rin ng kapwa natin. At makikita ng kapwa mo. Magiging sakdal dahil doon sa mga gawa, dahil sa iyong pinakikita. Hindi kay puro ngawa, hindi kay puro salita lamang na minsan ay wala naman sa gawa. Yun ngayon. Kinakailan mayroong gawa na kukunin doon. Mayroong gawa na makikita doon sa iyong sarili. Yun mga inibig ko. Kaya, ang sabi rito sa banal na kasulatan, dito sa Pilipos, sa Santiago, basahin natin, sabi rito sa Santiago, Santiago 2, Pilipos 2 ang talata 15 ay ganito. Mayroon siyang sinabi dito sa talatang ito. Basa. Pilipos 2 ang talata ay 15, mayroon siyang sinabi ay ganito. Basahin natin. 2:15. Ganito. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay na mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama sa gitna nila'y lumiwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanglibutan. Meron mo yun. Lumalakad ka tulad daw ng isang sa gitna nila'y lumiwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanglibutan. Makikitaan ka na mayroon kang ilaw, mayroon kang liwanag, hindi dilim ang makikita sa'yo. Ikaw na nangangaral, ikaw nagbibigay sa kanila ng mga turot aral. Kaya makita ka na mayroong liwanag na lumalabas sa iyong bibig, hindi katitisuran, hindi kayo ipangihina. Yun. Kaya lagi nating bibigyan ng kabuluhan ang ating pananampalataya na ito ay nararapat natin panghawakan ang tunay na aral. Maging ilaw ka raw. Asang libutan na ito. Sabi nun, ako ang ilaw na lumiliwanag. Yan mga iniibig ko. Kaya mag-iingat tayo. Hindi ikaw yung dilim na nagbibigay ng kadiliman sa mga tao. Dapat ang dala mo ilaw, liwanag, sapagkat ang Diyos ay ilaw, ang lumiliwanag. Ang sabi pa dito sa isang talata, sa unang Juan 1 talata 7, basa. Ganito. Unang Juan 1 ang talata ay 7. Mayroon siyang sinabi, ganito. Ngunit, kung kayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya na yung nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Biro mo yun? Sabi rito,
kung magsilakan daw na tayo sa liwanag, na gaya ng nasa liwanag, nakikisama tayo sa isa. Yun. Kaya lumakad tayo sa liwanag upang tayo samahan din ng ating dakilang Panginoon na tayo laging gabayan sa liwanag. Pero kung ikaw ngayon ay lumalakad sa dilim, aba hindi ka makakapunta sa iyong patutunguhan. Hindi ka makakarating doon sa tunay mong patutunguhan. Ano? Kaya lagi nating ingatan na tayo ay magbigay ng ng tunay na salita na maliwanagan ang nasa dirimlan, sapagkat ikaw ang tinaguri ang ilaw para sa kanila, para mamulat sila at makakita naman sila, sapagkat nagmula sila sa liwanag nga tulad mo naman dating ay nasa dilim, napunta rin sa liwanag. Ito ngayon ang ating dapat na isipin sa ating pananampalataya, na tayong lahat ay nararapat na magpigil, no? Ayon sa ating pinag-uusapan, magpigil sa ating dila, magpigil sa ating labi, sapagkat ang sabi nga doon sa Santiago, nakakasunog ito, no? Sa buong sambahayan, lumalagablab ito kapag hindi mo ito pinigil. Kaya kahit man daw yung kabayo, no? Kapag nilagyan ng busal, susunod, sapagkat naruroon. Pero kung hindi mo bibigyan ng talagang pagpipigil ang iyong sarili, mga iniibig ko, hindi mo mapapasunod ang isang bagay na malaki, kahit nga yung barko napapasunod sa maliit na ukit. Kaya tayo man din ay kaya nating kung magpipigil tayo, may a-apply natin ito. Mapapasunod din natin ang mga tao ng ikauunlad ng kanilang paniniwala at pananampalataya. Kung tayo ngayon ay gagamitin naman ang ating bibig sa kabanalan, sa kabutihan, sa pagtatapat. Kaya ang sabi rito sa Mika 6, ang talatay 8 ay ganito, basa. Mika 6, ang talata ay 8. Mayroon siyang sinabi ay ganito. 6:8. Kanyang ipakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at anong hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa kang may kaganapan at ibigin ang kawaan, lumakad kang may kababaan na kasama ang iyong Diyos. Ito ang gagawin ng isang nagpapahayag, ang gagawin ng isang mananampalataya, ang gagawin ng isang tinawag na mayroon ka ngayon, makitaan ka ngayon ng lalaki kang may kababaan, may kaganapan, ibigin ang kawaan, lumakad ng kababaan na kasama ang iyong Panginoon. Hindi kay lumalakad kang may kataasan na kasama mo ang hindi Panginoon. Sino kayang kasama mo na lagi kang nagkakaroon ng kayabangan sa iyong sarili? Kaya maging maingat ang bawat mananampalataya. Sapat dito natin makikita na tayo mga tinawag ay nararapat natin ipahayag ang ating dakilang Panginoon, na dapat tayo ay magpigil na sa mga bagay na kasasama o ikatitisod ng ating mga bibig, ang ating dila. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong pagkikinig.